morning, everyone! Oh, di ba? Parang elementary days lang, no? Pero hindi. Ito yung topic natin ngayon. Ito yung video ko ngayon. Gusto ko lang i-share sa inyo kung ano ang ginawa ko dito sa aking bouquet. Bouquet ho ng aking wedding. Yes! Yung bouquet ko po na ito is handmade ko po. Sobrang handmade ko. Hands-on po ako sa aking wedding day na yon. Pati sa bouquet ko. Made of corn husk po siya. Pinato yung balat ng mais. So, gusto ko siyang i-preserve. Bakit hindi ho ako nag-fresh flower? Kasi alam ko mahihirapan ako mag-preserve. Tapos mahilig kasi ako mag-preserve, kaya ito yung ginawa ko sa aking wedding bouquet. Talagang dried na siya para madali ko siyang i-preserve. Unang plan ng wedding namin, nag-try akong bumili ng mga dried flowers. Bongga! Sobrang mamahal pala ng dried flowers. Naisipan ko na lang na gumawa ng aking DIY na bouquet. At yun ay gawa sa balat ng mais. Ngayon, bumili ako ng box para pwede ko siyang i-preserve. Dito ko ilalagay yung aking bouquet. Acrylic glass po siya at sa Orange app ko din po siya nabili. Yung unang-unang assemble ko nito, nahihirapan ako kasi hindi ko alam kung saan mauunahin. Tapos medyo ayoko kasi na pag pinilit ko, alam ko na masisira siya. Madali din naman siyang i-assemble kasi meron din namang instruction, pero doon lang ako nahihirapan kasi ayokong pilitin talaga siya kasi baka mabasag, so sayang din, di ba? Bakit ko pa kailangan i-preserve ito? Kasi ako po yung taong medyo mahilig po ako sa mga sentimental value. Kaya kahit itong pabulaklakin lang or kahit mga gamit talaga on our wedding, talagang i-preserve ko siya hanggat maaari. Kasi gusto kong nakikita ko siya yung parang nagsisimbol para sa aming pagmamahal ang dalawa ng aking husband. Ganun. Tapos yung husband ko naman kasi, pag meron siyang ibibigay na bouquet of flower, gusto din niya na nakikita pa niya. Ayaw niyang tinatapon ko. Kaya doon, nahiligan ko na mag-preserve ng mga bulaklak na ibinibigay niya sa akin. Lalong-lalo na itong wedding day namin. Kasi once in a lifetime lang po to, di ba? Yung i-arrange ko na siya, hindi ko din naman alam kung paano ko siya i-arrange. Kaya tinanggal ko na lang ulit. Tapos sabi ko, wala kasi akong base. Doon naalala ko, meron akong mga sublimation mugs. So yun na lang yung gagamitin ko. So bago ko siya ipapasok, yung ginawa ko, tinali ko na lang ulit siya gamit yung ribbon mismo ng aking wedding para hindi sila magkahiwa-hiwalay. Dinagdagan ko lang ng mga iba't ibang klaseng dried flowers din. O, di ba hindi mo akalaing hiningi ko lang ang balat ng mais na yan sa tenderong nagbebenta ng mais, di ba? Ang ganda. So, dahil dalawa yung binili kong box, o tingnan nyo, di ba? Yan yung mga anik-anik ng wedding day namin na i-preserve ko. Ayan. Pati yung mga invitation, tapos yung sobre na pinaglagyan ng pera, andyan din. Tapos, bumili ako ng silicone gel para hindi sila talaga aamagin. Ganon. So, see you next time. Thank you for watching.